Ayan. Mamaya, excited po tayo, last lalo. Ayan. Praise God. On Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 12. Ayan. Pero ang key verse po natin ay nasa verse 11. Sige po, kung may Bible po kayo, dapat may Bible, babasahin po natin. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sige po, dito po muna. Mamaya na po tayo magkwentuhan. Sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, na nagtanong nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. At naparito kami upang siya'y sambahin. Verse 3, nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pare at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi niya sa kanila, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Verse 7, pagkatapos, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Jerusalem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ang aking sasambahin. Verse 9, pagkatapos nilang makinig sa hari ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila ito sa kanya, mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibhas ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang bumalik, kaya kay Herodes, nag-iba na sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Ulitin ko po yung verse 11. Sabi diyan, pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang ina si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. At nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Ayan. Ito po yung story after ng mga maaring taon or araw, no, na ang Panginoong Hesus po ay naisilang. Kung mapapansin po natin na sa mga sumunod na talata, nagalit doon si Herodes, no, na bakit hindi bumalik yung mga pantas, no, yung mga magi. Bakit di sila bumalik? Ang sabi ang bili ni Herodes sa kanila, di ba, yung binasa natin kanina na pag nakita nyo yung bata, balik kayo sa akin kasi gusto ko ring sumamba sa kanya. Pero binalaan ng Lord, ng anghel, no, ang mga pantas na wag na silang bumalik kay Herodes. So, may iniutos doon na lahat ng 2 years old below ay pinapatay, no, doon sa lugar ng Bethlehem. Kung titingnan po natin, ito po ay past after na ng pagkapanganakan. At mapapansin din natin yung mga talata na ito na yung pagkakataon na wala na sa sabsaban si Jesus. No? Kasi kapag may nakikita tayong mga Belen, di ba? Alam niyo po yung mga Belen, yung picture na nandoon yung bata na nasa sabsaban, andun yung statue ni maliliit, di ba? Si Maria, si Jose, may shepherd, may 3 kings na yun ang ating tradisyon at nakasanayan. Pero actually, nung natagpuan ng mga pantas, no, yung si Jesus at ang family niya ay wala na po sa sabsaban.
Okay? Kasi ang sinabi doon ay sa bahay na sila, no? Sa bahay na nila natagpuan. Ngayon pong Pasko ay excited, no? Sabi ko nga sa inyo, talagang grabe, pagpasok pa lang ng 1 ng Disyembre, sobra na yung saya, di ba? Lalo na kami kasi December 1, 2, 3, ang dami namin sineselebrate, di ba? Mga ka-birthday yan. Pero yung vibe, di ba? Sa mall, sa kalye, yung mga tugtog, di ba? Puro pamasko yan. Yan ang Pasko ng mga Filipino, di ba? Sabi nga nila, bare months pa lang, talagang may sumisilip na ng paborito nating kumakanta ng kantang pamasko. May Christmas song na, may ilaw, may handaan, may regalo, no? May reunion, dyan yan lahat eh. At sa kabila ng mga kabisihan at kinang at kumukuti-kutitap, yan, katulad ng mga, meron ba rito? Wala, nandun yung kumukuti-kutitap na mga ilaw, ay magandang mag-pause muna tayo, di ba? Tumigil sandali at tanungin natin ang sarili natin, lalo na po tayong mga Kristiyano. Ano ba ang Pasko para sa akin? Yan. Tuloy ba ang Pasko kahit walang regalo? No? Yung binasa po natin dito kasi, yung mga pantas ay may dala silang kayamanan at regalo, no? Treasures, and they offered it to Jesus. So ang Pasko ay characterized with gifts, giving and receiving, di ba? Paano kaya kung mawala yung part ng may regalo? Yan. Masaya pa rin ba ang Pasko? Okay pa rin ba? May kulay pa rin ba? Would Christmas still matter to us? Yan. Syempre, iba yung vibe ng Pasko. May mga ilaw, may red and green, di ba? And of course, the presents. Would Christmas still matter to me? The first Christmas that truly mattered was not about the presents o yung mga regalo na nagpapalitan. Mamaya may exchange gift po tayo, di ba? But it is about the presents, yung mga regalo natin sa ating Panginoong Yesus, na katulad ng ginawa ng mga pantas. Ang title po natin ngayon, When Christmas Wasn't About the Presents. Na rediscover natin ang Pasko, na ang Pasko natin dapat ng mga Pilipino ay hindi nakasalig sa kung anong matatanggap o mga regalo na pamimigay, kundi what really matters in Christmas. Sa binasa po natin kanina, sa verse 11, yung pinaka-main text po natin, pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria, nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Yung kwento po ito ng mga pantas. Kung tutuusin po, hindi rin nakalagay sa Bible na 3. Una, hindi po sila mga hari. Although sa part ng kantang pamasko ng mga Pilipino, may 3 haring nagsidalaw. Yan, di ba? Pero ang sabi naman ng Bible ay, siguro kasi kaya 3 hari, kasi 3 yung gifts. Pero hindi naman binanggit na 3 talaga yung hari. Kaya ang tamang sagot po ay more than 1. Ayan, more than 1. Di ba? More than 1. Yun ang natin. At sila po ay hindi tinatawag na hari, kundi mga pantas. Mga pantas po sila sa natin ngayon, sa panahon natin ngayon, sila yung mga scholars. Yan. Yung mga nag-aral ng pinakamataas na pinag-aralan, nagsaliksik, at maraming alam sa maraming bagay. And what they think about this Magi, this wise man, ay alam nila at hinanap nila ang Diyos. Hinanap nila ang tagapagligtas. Hinanap nila ang hari na isinilang. Tingnan po natin sa unang punto. Christmas began with worship and not gifts. Ang Pasko po pala ay nagsisimula sa pagsamba, hindi dahil sa may regalo na ipamimigay o may regalo na matatanggap. Sabi rin sa verse 11, again, no? Sabi, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worship Him. Sabi diyan, nagpatira pa sila at sumamba sa Kanya. Christmas is about worship. Kung pag-aaralan natin
the first Christmas, and after this wise man found Jesus, ang unang ginawa po nila ay sumamba. Sambahin si Jesus. Hindi po si Maria ang sinamba, ha? Sabi niya, they saw the child and they fell down and worship Him. Worship Him. Bagamat binanggit po si Maria bilang nanay niya in the flesh, sa laman, pero ang sinamba ng mga pantas ay si Jesus. Amen? Before the wise men opened their treasures, they bowed. Ang pagyuko ay isang gesture ng pagsamba. They worship Him. Sabi pa nga rito, nagpatira pa at sumamba. Nung araw po, ang pag sinabing they bow, hindi lang po gumanon. Talagang down on their knees, nakikita niyo yung down on their knees, na halos yung mukha nila ay sasayad na dun sa lupa, no? Ganon yung klase ng worship. Ganon yung pagbibigay ng pagsamba na alam nila na isinilang ang hari, ang totoong hari ng Israel. By that time, si Herodes po ang hari. Kaya nung narinig, di ba yung binasa natin kanina, nung narinig niya, dumating kasi itong wise man. Yung mga wise man, syempre, hari ang hinahanap nila. At nabasa nila yung mga prophecy, sabi nila, marahil dahil sila ay mga scholars, no? Sila yung mga nag-aral ng mga iba't ibang mga klase, no? Magiging propesiya. Maaring ito daw ay kasama doon sa mga sinulat, no, ni Daniel during that time sa Babylon. Sila po yung mga wise men in the east. So, pwedeng Persia, pwedeng Babylon. Sabi nila, baka raw yung Iraq, no, by this time. So matatalino sila at alam nila na may isinilang. At ang maganda pa ron, merong ways. Merong ways. Merong navigator. Di ba? May Google Map, yung star. Andiyan po ba kayo? May star na biglang lumitaw doon para i-guide sila. So nakarating sila sa bayan ng Israel. Pero syempre, hari ang isisilang sa nahanapin. Ano ang natural na instinct? King Saan mo hanapin? Sa palasyo, di ba? Kaya doon sila pumunta kay Haring Herodes. Nung narinig yun na hinahanap namin, pumunta kami rito, sabi roon, para nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya isambahin. So sabi ng verse, nang marinig ito ni Herodes, siya ay nabahala. No? Ikaw ba naman yung reigning king doon? Tapos biglang, hinahanap nila yung king. Andiyan po ba kayo? Di ba? Siya yung nasa power, tapos biglang may dumating, hinahanap yung papalit sa kanya. Naintindihan po ba natin? Kaya siya nabahala. Ang alam ko, ang papalit sa akin, anak ko. Tapos wala naman ako siguro by that time, wala namang bagong silang na anak si Herodes. Di po ba? Kaya nga, itong wise man na to, they came, hinanap nila ang hari, ang Panginoong Yesus, at nang kanilang matagpuan, sila ay nagpatira pa. Sila ay sumamba. Nung nakita nila si Jesus, siguro naglalakad na yun. Kasi sabi nga, sa bahay, hindi naman sa sabsaban na abutan, no? So maybe mga 2 years old below, no? At nung pumasok sila doon, hindi naman nila sinabi kila Mary at Joseph, may handa po ba kayo? Anong handa natin? Hindi naman sila nagtanong, may regalo ba kami? Di ba? Pwedeng ganun ang tanong, no? Pero what did they ask? Ang inanap nila, sabi diyan, pagpasok nila sa bahay, nakita nila, nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nung kausap nila si Herodes, ang hinahanap nila ay ang hari. No? Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Yun ang hinanap nila. Sabi ng Psalm 95 verse 6, "Come, let us worship and bow down." Dahil ang Pasko ay nararapat lang, at hindi lang syempre Pasko, kundi ito ang guide natin na sa pagdating pa lang, kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, nandun na ang pagtuturo, ang katotohanan ng pagsamba sa Kanya. Amen? Come, let us worship and bow down.
Ang wrong idea ng Christmas sa sobrang kabisihan natin, nauunang selebrasyon. Maganda naman yon, tama naman yon. Talagang very excited na maaga ngang, di ba? Sa mga opisina, sa trabaho, o kaya sa mga pamilya, maaga nang nag-Christmas party. Maganda naman po yung tradisyon. Pero sana hindi natin makalimutan na ang pinakauna sa ating celebration and the reason why we are celebrating it is because we want to worship and celebrate Jesus. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Worship first, everything else follows. Christmas is not first about joy or tradition, lalo na sa Pilipinas, talagang tradisyon na po natin yan. Kasama na yung mga pagkaing nakakain lang natin o lumilitaw pagdating ng Disyembre, di po ba? But Christmas is more than joy or tradition, but it is about meeting Jesus and bowing before Him. Kaya ang isang magandang tanong, kumusta po kapag tayo ay nagtitipon sa araw ng Pasko o during Christmas, during December, nare-reflect po ba na ang tunay na bida ng Pasko, na ang tunay na dapat na sinasamba, una ay ang pagsamba sa ating Panginoong Yesus. Amen? Nawa, when we gather around our table or we meet our families and old friends o nagkakasiyahan sa atin pong mga lugar, hindi po mawala the true essence and that Christmas is to worship Jesus. Dahil ang mga pantas na hinanap si Jesus, nagpatira pa at sinamba siya. Number 2, Christmas revealed who Jesus is. Who Jesus truly is. Sa verse 11, letter B, basa po tayo ulit. So pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang ina na si Maria. Nagpatira pa siya at sumamba sa kanila. Next, nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang, at mira. Opening their treasures, they offered him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Kung titingnan natin, ngayon, kapag nagre-regalo tayo, di ba, iniisip natin yung bagay sa tao, yung magagamit niya, yan. Nakagawa na ba kayo ng wish list? Yan. Sa office po, may mga wish list sila. Ang kagandahan sa wish list nila, pati kung saan mo bibilihin sa selling platform, nakalagay doon. Kung anong pangalan ng store, kulang na lang yung URL, no? Ibig sabihin, yung pinaka-link ay isend. No? May mga wish list kasi tayo eh. Ano, di ba? Pero eto, tingnan natin yung regalo ng mga pantas. Ginto, kamanyang, at mira. Siguro tatanungin natin, ginto na intindihan ko pa eh, no? Na ginto eh, di ba? Ano yung kamanyang? Ano yung mira? Yan. These were not ordinary presents. Each gift preached a message about who Jesus is. Kaya nga, Christmas revealed who Jesus truly is. Bakit kaya? Yun ang ibinigay. Yun ang niregalo nila kay Jesus. Unang-una po, ano ba ang mga mensahe ng regalong ito? Yung kanilang regalo na ginto, ito po ay nagsasabi at ipinahayag na si Jesus ay hari. That Jesus is King. Ang gold po during that time and even until now, no, ay precious metal of the ancient world. Kaya mapapansin nyo po, pag may mga kwento sa Bible na may mga dumalaw sa hari, may mga dumalaw doon, di ba? Sa time ni Solomon, sa time ni David, no? Ay ang mga gifts nila ay ginto, dahil very rare, di ba? Kakaiba yon. Kaya makikita po natin na yung sa ginto pa lang ay ang pagpapayag na ang hari. Bagamat nung time na yon, ang hari ng Jerusalem ay si Herodes, si Herod, pero ang divinely appointed, ang nag-iisang anak ng Diyos, ang hari ng mga hari, ay walang iba kundi ang
ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Gold was given to royalty. Ano po ang sabi ng isa pang prophecy? Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, and the government shall be upon his shoulder. Doon sa isang propesiya ng pagdating ng Mesiyas, ng tagapagligtas, ng ating Panginoong Yesus, doon pa lang po ay sinabi na ang kanyang government, ang pagrurul niya, ang pamamahala niya, ang pagiging hari niya. At hindi lang basta hari, kundi hari ng mga hari. Jesus is not just part of Christmas. He is the Lord of our lives. Amen? Kaya nga po ang tanong pag sinabing Jesus is King, ang pamamahala, tanong po sa ngayong umaga, si Jesus ba ang hari o namamahala ng buhay mo? Kaya magandang sa ating Kapaskuhan, talagang ang kukunin natin, ang gugustuhin natin is to declare Jesus dun sa gold na regalo ay ang Panginoong Yesus ang hari. Jesus, sabi po dyan, hindi lang siya parte ng Christmas, siya mismo ang Christmas. Pangalawang regalo, frankincense. Ang frankincense po ay a fragrant, isa siyang pabango o something like na something pag gusto mong may naaamoy kang medyo maganda, ay ginagamit po ang frankincense o tinatawag po nating kamanyang. Ang kamanyang po pala ay galing sa isang halaman na yung sap, yung dagta niya ay iniipon at ginagawa siyang kamanyang. Ang frankincense po ay identified, lalo na po sa mga Hebreo, pagdating po sa temple worship. Kapag, di ba, sa Old Testament, pag sila ay pupunta sa templo, yung mga saserdote doon ay maggagawa ng kanilang routine, ng pagsamba doon sa holy place and holy of holies, meron dong sinusunog o meron dong burnt offering at yun po ay yung sinusunog yung kamanyang. Yung kamanyang, pag yun ay sinunog, talagang umahalimuyak yung amoy nun. Kumbaga, nagproproduce siya ng aroma. And by that, yung kamanyang o yung frankincense na identified to temple worship, it is reserved only exclusively for God. Kaya yung frankincense na regalo, ina-identify, nire-reveal, dinideklara na kung ang ginto revealing Jesus is God, Jesus is King, ang frankincense reveals that Jesus is God. And when we talk about God, He alone deserves our worship. Sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word and the Word is God. Diba? And sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Doon po sa talatang yon binanggit na ang Diyos, na si Jesus, na nag-exist during time, pre-exist, bago pagawin ang mundong ito, kasama na po siya doon, nandoon na siya. Eternal, walang simula, walang wakas. At ang may ganong katangian lang po ay ang ating Diyos. Amen? Sabi po, Christmas is not about people reaching God, but it is about God coming down to us. Pag Diyos, di mo parang ang taas-taas, parang ikaw ang aabot na, tama lang rin naman, kaya lang di tayo makaabot dati dahil sa ating kasalanan. Pero binago po ng Diyos yun. Ang pagsilang ni Jesus ay ang paghahayag na ang Diyos ay bumaba sa kalupaan para abutin at iligtas ang tao. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya ang Christmas is not about us, but it is about God who reached out to us. Pangatlo, yung mira. Ang mira po, something sa mga Hebreo and even until now ay ginagamit para sa burial. Isa po itong part ng mga spices
na ginagamit nila para i-preserve, no, yung katawan ng namatay. At alam po natin, no, na ang Panginoong Yesus, no, during ng time na siya po ay ibinurol, di ba? Ay nilagyan siya ng mga spices, nilagyan siya ng mga myrrh, isa po yun doon. And myrrh signifies suffering. Kasi ang paglalagyan lang noon yung mga namatay. And Jesus' death on the cross, talagang pinatunayan, di lang siya basta namatay. May part po na siya po ay ibinurol. Ibig sabihin na yung proseso to preserve the body of the dead, no? Na sa panahon ngayon, di ba, may mga punerarya na tayo, pero during that time, kasama po ron yung myrrh. And that signifies na ang Panginoong Yesus ay ang ating tagapagligtas. Kanina hari, sumunod, Diyos, na bumaba dito sa lupa, isinilang bilang tao, hindi po doon natapos. Nagpakasakit, tinanggap ni Jesus lahat ng dusa, maging kamatayan, for what purpose? That is to redeem mankind. Para tayo po ay tubusin ng ating Panginoong Yesus. John 10:45, the Son of Man came to give His life as ransom for many. Kaya kapag ginto, kamanyang, mira, and that is where we realize, niligtas ako ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Jesus was born with the cross already in view. Kung titingnan po natin, no, very prophetic yung mga regalo. Sinilang na hari, sinilang na Diyos, at ngayon, sinabi pa doon ni reveal na soon, ang batang ito, kumbaga, kasi silang pa lang, pero yung very purpose kung bakit siya dumating rito sa lupa ay para mamatay, para sa kasalanan ng tao, at maging tagapagligtas ng bawat isa. Amen po? Kaya doon pa lang, the major points to Calvary. Amen? At pangatlo, number 3, Christmas calls for personal response. Sabi po ng verse 11, nagpatira pa sila at nang buksan nilang kanilang kayamanan ay ihinandog nila sa kanya ang kaloob na ginto, kamanyang at mira. Then opening their treasures, these wise men did not give what was convenient. Alam niyo po rin yung sacrifice ng mga wise men. Una, malayo po sila galing sa east. Sabi nila kung ilang kilometrahe, baka nga buwan sila nag-travel para lang hanapin si Jesus. Sipin mo yung pagod, pagkatapos yung budget, di ba? Yung budget para makarating doon. Kumbaga, para sa panahon natin may sasakyan at ganun kalayo. Babiyahe ka mula Iraq to Israel, halimbawa, sa panahon ngayon, baka eroplano, no? O kaya by land. Gano kaya ang krudo o gasolina ang ilalagay mo ron? Di ba? Marami ka pang baon, baka magpabook ka pa ng hotel. Amen po ba? Hindi casual. Hindi on their convenience. Talagang yung sabi nga, pumunta kami rito upang hanapin ang hari ng mga Hudyo para sambahin namin siya. The very purpose kaya nila hinanap to worship Jesus. It was not convenient. They give sacrificially, having traveled far and risked much. Di ba? Hindi simple noon ang bumiyahe. Maaring may mga mandarambong, di po ba? Pero lahat yon sinantabi nila. They open their treasures. They bring what really resembles Jesus as King and God and Savior. Sa panahon po natin ngayon, di ba, ang sarap mamigay ng regalo. At masarap din tumanggap, di po ba? But sometimes merong pinaka-importante na bagay na dapat inireregalo natin sa Panginoon. Something that is not convenient usually for us to do. Katulad ng mga pantas na ito. Binigay yung pinakamainam, what is not convenient, at ang pinakabagay na yon ay nakakalimutan nating ibigay ang nag-iisa na ating buhay sa Panginoon. Kaya kapatid, ngayong Pasko, ang tanong
Saan ba? Kanino ba? Sino ba nagmamay-ari ng buhay mo? Naihandog, nairegalo mo na ba sa ating Panginoong Yesus ang iyong buhay? Kaya nga po, what do we give when Christmas isn't about presents? Wala na po tayong dala ngayong gold, frankincense, and myrrh. But we can bring something greater. At yun naman yung pinaka-hihingi, pinaka-aasam ng Panginoon, ang ating buhay na surrender, worshiping Him in our best. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung wala tayong ginto na katulad ng mga pantas, ang ating pagsunod, letting Jesus rule our decisions. Kumusta si Jesus bilang iyong hari? Siya ba ang nasusunod sa mga desisyon ng ating buhay? Our worship, yung frankincense, di ba? Yan ay for temple worship. Ibinigay, niregalo sa ating Panginoong Yesus. Wala tayong frankincense na maaaring may offer, but our worship, our devotion, the time we're spending. Ang worship po ay hindi lang nasusukat sa pag-awit ng worship song. Yan. Kundi ito ay nasusukat ng isang buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Kumusta po ang buhay natin ngayon? Mapiplease ba si Lord? Matutuwa ba ang Panginoon? Isipin mo, babalutin natin ang ating sarili. Lord, ito po ang regalo ko, ang aking buhay. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Maaring wala tayong mira that is about the suffering, but our surrender. Yung buong buo, buhay natin, pinauubaya natin sa Panginoon. Ano ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1? Present your bodies as a living sacrifice. Yan ang pinakamainam na regalo na mabibigay natin sa ating Panginoong Yesus. Ang ating mga buhay, katawan, buhay, living, sacrifice, holy, acceptable to God. Ngayon pong Pasko, rediscover natin ang Christmas. Lord, ano po ang bagay na gusto mong ayusin, baguhin, gawin sa pamamagitan ng mensahe ng Kapaskuhan na ito? Maging inspirasyon o katotohanan ng ating pagsunod sa Panginoon ang Romans chapter 12 verse 1. In our conclusion, when Christmas wasn't about presents, people traveled far to worship Jesus, treasures were laid at His feet, lives were changed forever. This Christmas, may we not only celebrate loudly, but worship deeply. May Jesus be more than a symbol. Let Him be your King, your God, and Savior. Nawa, sa pagharap natin sa Panginoon, kasama ng ating mga pamilya at mga kaibigan, hindi mawala ang katotohanan na hindi lang dahil sa regalo ang ating ang Kapaskuhan, kundi sa katotohanan na ang Hari, ang Diyos, ang tagapagligtas ay isinilang minsan at ibinigay ang buhay para sa ating lahat. Amen? Let's pumalakpak po tayo sa Panginoon at tumayo po tayong lahat. Mari po bang awitan natin si Lord? Ayan. Sabi po ng kanta, no, na Majesty, the King of Kings, the Lord of Lords. Ang sarap, sana hindi lang po dito sa church. Pag-uwi natin mamaya at bawat bahagi ng ating buhay, ma-reflect, no, yung katotohanan may nag-iisang hari ng buhay natin. At grabe ang hari na ito. Diyos na ibinigay ang kanyang buhay. Nagpakasakit para sa ating kasalanan. Minahal tayo ng todo kahit sino po tayo. Kahit napakarami nating kasalanan. Iniligtas po tayo mula sa kapahamakan. May we worship the Lord our God. Let's worship Jesus. Thank you, Jesus.
Worship His majesty. May we raise our hands to the King of Kings. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified. For the last time, so exalt, hallelujah, worship Jesus. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. May we raise our hands towards God, a symbol of our surrender to the Lord. Kapatid, ito yung pagkakataon natin na magregalo tayo sa Diyos ng pinakamainam natin. Ayon sa narinig natin kanina, it is God who first gave the greatest gift ever, giving His only begotten Son. At maging ang mga wise men, they give the best gift that reveals Jesus to them. Kapatid, sino ba si Jesus sa buhay mo? Siya ba ang iyong hari? Siya ba ang iyong Diyos? Siya ba ang iyong tagapagligtas? May you say your little prayer sa ating Panginoon ng pagsusurrender ng iyong buhay. Pagbibigay sa Kanya ng iyong pinakamainam na regalo, ang iyong buhay, ang iyong sarili na isinusuko, your surrendered life to God. Say it to the Lord right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, naririto po ang aming buhay. Wala man, Lord, kami nung ginto, nung kamanyang at mira na katulad na dinala ng mga pantas sa panahon, Lord, ng ang aming Panginoong Yesus ay pinanganak nung bata pa siya. This wise man came there, Lord God, para hinahanap ang tagapagligtas, hinanap ang hari,
ang Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. The same thing, Lord God. Ang pinakamainam po naming handog ay ang aming buhay na isinusuko po sa iyo. Nakikita mo, Lord, kung mayroon kaming mga bagay na wini-withhold pa, mga pagpapasya namin, mga decisions namin, mga iniisip namin, pananalita namin, Lord God. Mga bagay na hindi ka nalulugod. Mga bagay na pinagagawa mo pero kinatatamaran namin gawin. Lord, we want, Lord God, ng isang pagregalo, pag-alay sa iyo, Panginoon. Our form of worship, our form of surrender, our form of thanking you, Lord God, for giving and sacrificially giving your life for us. Panginoon, ito ang aming buhay. Tanggapin mo bilang isang handog, buhay na handog, kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Lord, na ang bawat hakbang iisipin, gagawin namin, lalabas sa aming bibig, mga desisyon namin, Panginoon, magbibigay lamang ng kaluwalhatian sa iyo. Mapapangiti ka namin, Panginoon. Matutuwa ka sa amin, O Diyos. And we pray that this message, Lord, will be heard by those people na makakasama namin sa mga selebrasyon sa darating na araw. Mapakilala ka rin namin na hari ng mga hari, ang Diyos at ang aming tagapagligtas. Thank you, Lord, for giving Christmas. Thank you, Lord, for giving Jesus, ang totoo, Panginoong dahilan ng Kapaskuhan na ito. Bless your people, O God. Panginoon, sa anumang mga pangangailangan, ikaw ang patuloy na kumatagpo. Higit pa, Panginoon, sa mga material, pinansyal, kagalingan, ang pinakadakila at ang pinakaaasam namin, Panginoon, ang tunay na kaligayahan, kagalakan, kapayapaan na bigay ng Kapaskuhan na ito. We thank you, Lord, and we receive your blessing. All these we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen.